ang PhilHealth nabibilaukan na sa dami ng pondo. Hindi nito nagagamit, no, ng maayos yung pondo na kanilang na meron sila. So, For today's first question, may I call on Marian Enriquez from TB5. Good morning po. Also for Congressman Jay Kung Hoon and pwede po yung iba. What can you say about the 12 billion budget cut po sa Department of Education na ngayon po maraming criticism saying na it's unconstitutional na mas malaki pa po yung budget ng DPWH kumpara sa education sector even if you combine the Department of Education and the SUCs? actually, katulad nga ng pinag-uusapan namin kanina ni Kong Jude, ano, pag pinagsama-sama mo kasi yung budget, no, ng education, Department of Education, CHED, SUCs, no, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, no. Kaya kailangan tignan natin ito in totality, no, kung ano yung binibigyan, no, ng pondo ng ating gobyerno, at dito pinapakita natin na binibigyan talaga natin ng importansya ang edukasyon. Second, syempre, kailangan din natin tignan, no, yung utilization rate ng Department of Education dahil kailangan din naman nilang explain lalong-lalo na yung kanilang computerization program, no, na sinasabi nga na hindi napondohan. Pero pinondohan kasi natin yan nung panahon na ang Secretary ng Department of Education, si Vice President Sara Duterte. Nakita naman natin yung nangyari, no? Ang dami-daming mga laptops na nasa mga warehouses pa na actually na hindi pa nade-deliver, no? So kailangan explain muna nila, no, yung mga programa kung paano ginagamit yung ibinibigay sa kanila na pera ng ating pamahalaan. Kasi hindi naman po pwede na bigay na lang tayo ng bigay na hindi naman nila na-account kung paano nila ginamit yung pondo. So again, napaka-importante, no, ng edukasyon dito sa ating pamahalaan, dito sa ating gobyerno, binibigyan ito ng importansya. At hindi totoo na hindi ito mahalaga dahil talagang education pa rin yung may pinakamalaking budget na pinaglalaanan ng ating gobyerno. Dagdagan ko lang yung sagot ni Kong Jay, no. Of course, the House is very confident with the Secretary ng DepEd, si former Senator Sani Angara. And alam po natin na yung naalat na budget will also be responsive enough na kaya niyang i-address yung needs ng education sector natin. Again, nung pagka-assume pa lang nga po niya sa budget briefings, yung continuation ng budget briefings nun, he was able to address most of our questions. So again, we are confident that the budget given to the Department of Education is very responsive and it will be responsive sa needs po ng ating mga students, sa ating mga teachers at sa mga pangangailangan po. Thank you. In addition lang sa sinabi ni Paulo, no, ni Kong Paulo, dapat makakita din tayo ng improved utilization rate, no, ng Department of Education. Bago din natin sila bigyan ng pondo. Dahil ayon mismo sa ating COA report, no, DepEd disbursed only 2.75 billion of its 11.36 billion sa 2023 budget for ICT equipment, no. So talagang nung nakaraang mga panahon nagiging notorious ang DepEd, no, sa pagiging delay nila sa kanilang mga procurement, no. At lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency and accountability. Kaya dapat talagang ipakita ng Department of Education ngayon na talagang nagbago na sila at may dapat improve talaga nila yung paggastos, no, ng pondo ng ating pamahalaan ng responsable. I just want to add context na sa sinabi ni Kong Paulo at ni Kong Jay, no. Tuwing nagbabalangkas tayo ng budget, hindi to parang grocery list na
lahat ng kailangan natin ipasok natin kaagad. Dahil kung tatanungin mo ako kung ano mga pangangailangan ng bansa, lahit na sabihin na natin sa larangan ng edukasyon, lahat to pwede nating ipasok dyan. Kakulangan ng classroom, kakulangan ng teacher, maraming pong pangangailangan. Pero pag tuwing nagbabalangkas to tayo ng budget, hindi lang ho natin tinitignan ang ano ang kailangan paggastusan, inaaral din natin ano ang kapasidad ng ahensyang itong gastusin yung perang binigay sa kanila. At the numbers won't lie. And it's quite unfortunate because we know Secretary Sani Angara to be a very good public servant, very efficient at what he does. Ngunit, nananatiling nakikita yung limited na disbursement capacity, yung mababang utilization rate ng Department of Education, siguro nanggaling tayo sa naunang Secretary of Education. At I think magandang napapanahon na ayusin muna ng DepEd yung mga kung anumang mga challenges ang meron, especially in the utilization. Second point is, hindi ibig sabihin na tinanggalan natin ng disbursement, anong digitalization project, nawala na ang prioridad sa education. Remember, this year, we've invested heavily also in human resource. Nandyan yung pagtataas ng ating chalk allowance at teaching supplies sa ating mga teachers. It's unprecedented. Medyo tinitignan natin saan ba ang pinakakailangan. Katulad ng sinabi ko kanina, maraming pangangailangan ng ating bansa sa larangan ng edukasyon, for example. And Congress has simply had to do this very delicate work of balancing interest, lalong-lalo na kung limitado din ang fiscal space na available sa atin. Sir, sorry, for the record lang, would you know po yung total budget na allocated for the education sector pag pinagsama-sama? Thank you po. Si Kong Jude, may total siya. I'll get back to you on that. I'll give it to you. Alright. Sige, sir. And how would you justify daw po yung additional or increase na dagdag na 17 billion pesos po sa hanay natin sa Kamara, sa Kongreso? Merong 17 billion pesos sa House of Representatives. 17.3 billion sa BICAM report. House naman, nakikita naman natin yung improvements, at least for example, yung infrastructure ng House ngayon. Nakita nyo naman with the modest budget na meron tayo last year, ang daming nabago sa House. And this is not a new facility. This was built in 1980s. And if I'm not mistaken, a significant part of that increase in the budget of the House goes to really improvements in our infrastructure. Sa ngayon, meron na ho tayong 300 plus congressmen, pero sa totoo lang ho, kinukulang din ho tayo ng mga tanggapan para sa mga kongresista, kinukulang din tayo ng mga tanggapan para sa mga committee meetings. It's an ever-growing House in terms not only of membership, but also in terms of capacities and activities. Kaya nga po, we welcome and we thank other members of the BICAM for also considering that na kailangan din ng mababang kapulungan na ayusin ang ating mga facilities dito sa Kongreso. Po sa DPWH na additional budget nila, paano raw po natin din i-justify ngayon? Do I understand, hindi kayo part nung sa BICAM, Ay, si Kong Jude, sorry. Pero yun nga, meron din pong issues on underspending po sa hanay po nila nung mga nakalipas na budget briefing. Well, there are the reasons for the inefficiencies in DPWH and DepEd cannot be you can't compare apples to oranges, no. Sa DPWH, for example, a significant amount of the reasons bakit nagkakaroon ng inefficiencies is brought about, of course, by the weather. For example, nakailang bagyo tayo ngayong taon, nakailang bagyo tayo noong nakaraang taon. Yun po, bawas po yun sa maraming araw na ginagamit na pwede sanang magamit natin sa pagkukompleto ng mga proyekto. I'm not saying that it's totally hindi natin kailangan tignan, but in the balancing of priorities, una, malaki ang direct na contribution ng infrastructure sa stimulus ng ating ekonomiya, for one.
Second, we're looking at infrastructure that are critical sa ginagawa ng iba pang mga ahensya like mga classrooms, school buildings, evacuation centers, kahit nga yung mga hospitals din na ginagawa natin. Yan po mahalaga, lalo-lalo na as we try to also expand our economic growth. Remember, infrastructure will always be, the size of your infrastructure will always be the size of your economic growth. Malaking bagay po yun. Kaya po sinasabi ko, yung inefficiencies kung meron man, at alam naman natin yun, yung mga inefficiencies, mga slippage natin sa ating infrastructure projects, iba po ang rason, ikukumpara sa mga inefficiencies na nakita natin sa Department of Education. Hindi naman ho siguro delivery ng computers ang nagpatagal ng mga proyekto sa DPWH. Madalas sa hindi ho, may kinalaman po ito sa klima, sa natural disasters. At syempre, nandyan po yung mga adjustments natin kasi lalo-lalo na sa costing, madali pong maapektuhan ang ating presyo ng infrastructure projects. Thank you. The next question will come from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Please proceed. Good morning po. Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking the yung mga parang around 2,000 names and then parang 1,000 plus yung wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good government? Well, hindi naman siguro implication. So, kino-confirm lang po yung mga findings saka karamihan po ng mga tanong dun sa aming hearings, no, na yung mga tao na yon ay hindi po totoo at hindi nag-exist. Siyempre, na-magnify lang po to dun sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos, pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. So again, parang hindi naman na po kami nagulat doon. Papunta na nga po doon at alam po natin na hindi po totoo itong mga taong to. So, at nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. So, in addition sa sinabi ni Kong Pao, no, dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. So, ang ibig sabihin, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts, no? Sa madaling salita, parang ito yung mga nangyayari noon na ginagawa sa rekto, no? Dinodoktor yung mga dokumento. So, kailangan itong maimbestigahan, kailangan itong ma-forward din, no, sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung dokumento ng ating gobyerno para mag-liquidate, no, ng mga pondong ginamit mo sa confidential fund, no? So dapat hindi ito pinapalagpas ng ating mga law enforcement agencies. Alam mo, para ka makaabot ng 1,000 na fake names, napakalaking operation siguro. So hindi ko lubos maisip paano mag-isip ng 1,000 plus na fake names, no? Nagpapakita ito na intentful yung paglinlang sa taong bayan kung paano ginamit yung confidential funds. Hindi natin pwedeng masabing ito'y code, hindi natin pwedeng masabing nagkataon lang. Talagang nakita natin na merong intentful, talagang may motibo na linlangin at gamitin ng peking mga pangalan para siguro ihabol ang liquidation kasi hinahanapan sila ng liquidation ayon sa notice of disallowance. I think that it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation, but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used. Meron na ho tayong final na bill to that end, and I think with this, kasi minsan naisip natin madaling magpalsipika ng 5, 10, 100 pangalan, 1,000 pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan.
Sir, kasi yung Quadcom magpe-present daw ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report, and kasama po ba sa mga irerekomenda yung filing ng certain cases, etc. And against kanino po? I think meron nang ginawang summary nung last na hearing nung good government. Nandun yung mga batas na first yung mga findings na nakita ng mga miyembro ng komite. Second, yung mga batas na kailangang i-file, no? And I think in the later part also the cases that needs to be filed, no? Especially how yung amount of accountability at culpability nung mga SDOs, kasi sila po ang may critical role. At to be honest, ibabasehan natin yung rules ng yung joint circular, yung SDOs talaga ang mananagot. Subalit, nung committee hearing, ay narinig naman ho lahat na yung tinatanong mo ang SDO, palagi lang ho ang sinasagot, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Well, naka-ready na no yung ating committee report, no. Yun kay Chairman Joel, no. Magsasubmit na tayo ng committee report sa plenaryo at para at least no malaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano talaga yung nangyari sa paggamit no ng confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. At may mga recommendation nga ang committee na kailangang magsampa no ng kaso no sa ating mga law enforcement agency, kailangang panagutin sa maling paggamit ng confidential fund ano. At para hindi na rin to maulit at meron na rin tayo mga binabalangkas na mga batas no para at least hindi na mangyari ulit ano yung maling paggamit no ng confidential fund ng kahit anong sangay ng ating pamahalaan. At kung sino man yung makita no na may pagkakamali ay kailangan managot no sa batas, kahit na ito kasing taas ng opisina ng Vice Presidente, yung mga disbursement officers, kung ito man kahit sino man ang pwedeng tamaan ano, so kailangan may managot dito sa maling paggamit ng confidential fund ng OVP at saka ng DepEd. Saka yung may mga naiwan pa po na mga issues. Sabi ko nga po, pag in aid of legislation, very dynamic po ang trabaho namin. Kumbaga, walang tuldok. Depende po sa mga uusbong pa na issues. Pero meron pa po yung mga hindi natin na talakay po sa issues ng satellite offices, saka yung sa laptops nga po na matagal po nakaimbak sa mga warehouse. To add lang po. Sir, kasama na po ba dun sa nabanggit po ninyo na recommendation yung possible charges against the Vice President? And given the conclusions that you are making, napag-uusapan na po ba sa committee or sa majority yung impeachment complaint? Yung sa charges, saka findings, saka ano, I leave it to the chair kasi pag-uusapan po namin as a committee yan. Pero sa part po ng majority, hindi pa po nga namin napag-uusapan yung tungkol dun sa impeachment. Ilang press con ko na bang sinabi yun? Apat na beses ko na yata sinabi. Wala pa po talagang talks. I mean, may mga naghain na po ng impeachment complaints. But again, that's part of the minority as a group. So, yun po. Thank you, Bibian. Moving on to the next question. Kat Forbes from Radyo Pilipinas, you're recognized. Sir, tanong ko na lang po. Wala rin po yung mic, dito lang po sa likod. Sir, meron pong comment or statement si Senator Bato de la Rosa regarding po sa Quad Committee. Kanya pong sinasabi na ito daw po ay ginagamit para lang siraan ang former President Duterte. Ano po ang inyong comment regarding dito? Siyempre, he's entitled to his own opinion. Pero maganda rin po na nanonood po siya ng Quad at saka nakikinig po siya ng Quad and is observing na at least they can see how hearings are done in the House of Representatives na alam naman po nila wala pong bahid ng bias doon.
So again, sarili po niyang opinion yun, and thank you for being one of our viewers dun po sa Quadcom hearings namin. Salamat. With all due respect kay Senator Bato, no, although sa totoo lang ho, dapat hindi kami nagko-komento sa mga hearings ng kabilang kamara, no. But for the sake, kasi natanong na rin naman ho, wala naman ho siguro kayo nakita doon na minanupula, lahat ho naman ho ng, siguro sa tagal naman ng hearing na ginagawa araw-araw, lahat po yun nanggagaling sa mga testigo at mga resource person na pinapaharap po sa komite. I don't think it has been, the intention is to malign someone. I think the intention is to hold people accountable, to make sure that the laws that we have passed are executed, are implemented well. And I think in this case, no, nakikita natin na may mga batas na lumalabas. At may mga batas na, mga panukalang batas na nafa-file. At nakikita ho talaga nating in aid of, inquiry in aid of legislation po ang ginagawa natin sa Kamara. Nakita nyo naman, our probe is grounded on facts, no? Nasubaybayan nyo rin yung mga hearings ng Quadcom. We remain faithful to the rules on testimonies, no? And evidence sa aming pagdinig. Pero sabi nga ni Kong Jude, lahat ng ito ay in aid of legislation. We are going to formulate legislation and laws, no, para maiwasan ng mga issues na tinalakay namin sa Quadcom at para hindi na ito maulit-ulit dahil alam naman natin na talagang maraming mga inosenteng buhay ang nawala, no, nung panahon na inimplement nila, no, yung war on drugs, no. So yun lang naman yung ating gustong ma-achieve, no. Makagawa ng batas para hindi na ito maulit at magbigay ng katarungan sa mga taong namatay, no, sa epekto ng war on drugs. Thank you po. Sirs, balik lang po ako sa issue po ng budget natin for 2025. Marami rin po yung criticisms dun po sa naging decision ng BICAM to remove yung 74 billion pesos na subsidy for PhilHealth. Ano po ba yung naging rational dito? Paano po ba natin ipapaliwanag sa taong bayan? Bakit po nauwi po sa ganito yung decision? Thank you po. Kung makikita natin, no, mula nung nagsimula yung debate at hearings ng budget sa Health, sa Appropriations Committee ng Department of Health, mainit na nausapin itong subsidy talaga ng PhilHealth. Kasi nga po, nakikita naman ho natin at nakita naman ho ng Kongreso na in terms of actual utilization, lalong-lalo na sa mga benepisyo ng ating mga pasyente, ay much is to be desired. Maraming kailangan i-improve ang PhilHealth. Ganito lang ho yun. Kung nakikita mong yung binigay mo dati ay hindi pa nagagamit, bakit mo dadagdagan para lang ma-exacerbate yung efficiency na meron yung isang agency? Hindi ko ho sinasabing we have to take this lightly. It's a decision that we've considered carefully. Kasi alam ko ho, ang frustration ng tao sa PhilHealth. Ramdam ko po yun. Kung kami, kahit nga po kami, binabayaran ho naming premium, minsan kinukutsa ko po ang PhilHealth, mas mahal pa kayo kaysa sa HMO namin. Diba? At alam natin yun. Kasi ho, malaki ho talaga ang kailangang ayusin sa PhilHealth. Kung maaalala natin, ang last time na nagkaroon tayo ng adjustment sa case rate before this year was in 2014. So, ang 2014, at that time, yung case rate would only even cover 14% ng total hospital bill. Yun lang, kung saan inaasahan sana nung ginawa ang PhilHealth na abot ng 30 to 40% ng bill dapat covered ng PhilHealth. Hindi ito yung nangyari. Noong 2014, ang case rates natin, halos 14% lang din ang nako-cover. Kaya ang tao sinasabi, ang konti lang naman ang nababaw sa PhilHealth natin. At eto pa, dumaan tayo ng pandemya, dumaan tayo ng kung anong healthcare emergency, the whole time hindi in-increasean. Sa totoo lang ho, yung mga lalo na yung malakas magturo ngayon sa administrasyon ni PBBM, bakit nung panahong Duterte hindi naman tayo nag-review ng case rates? Bakit kahit meron tayong COVID, hindi natin hinold accountable yung pagtataas ng case rates? In fact, ngayon lang ho, February,
nagkaroon muli ng adjustment since 2014 sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos. Like for example, ang normal delivery dati, 7,000 lang ang case rate. Nung January, ay February pala kasi tinaon yun sa Valentine's, yun po yung naging 9,000. At next year, itataas ulit to 12,000 ang case rate for normal delivery. Malayo pa po dun sa talagang ideal. No? And we're saying the situation is not ideal. Therefore, we have to take the drastic measure of really implying, of really directing PhilHealth, ayusin natin to. And mind you, PhilHealth is not going to do it alone. Right now, there are initiatives in the House, lalo na sa mababang kapulungan, i-review kahit ho ang charter ng PhilHealth. Aralin natin. Kasi maintindihan din natin, nauna ho ang PhilHealth before Universal Healthcare Law. Diba? Ang Universal Healthcare Law, biglang lahat ng Pilipino member. Ang PhilHealth, when it was designed siya as a national insurance agency. Siyempre, ang level sabihin na lang natin, ang epekto ng subsidiya, nag-iba din ang dynamic sa loob ng PhilHealth. So, kailangan nating examine ulit yun. Sapat ba na pagsamahin sa isang ahensya ang Universal Healthcare at ang National Insurance? Those are the questions that we need to answer. As well as making sure that bakit hindi makapagbayad on time ang PhilHealth? Meron bang mga tao sa loob ng PhilHealth na nagpipigil dito? Kasi papalit-palit sila ng presidente. Parehong problema naman ang inaharap natin, di ba? Hindi naman kahapon lang sinabing mabagal magbayad si PhilHealth. Wala pa siguro nung nagsimula ang Universal Healthcare, ganun na ang problema natin. So to be fair to the House, as I said kanina, ang paggagawa ng budget, hindi po yan grocery list. Na lahat po ng kailangan ipapasok na lang basta. Kailangan din natin aralin kung sa tuwing bibigyan namin ng budget ang isang ahensya, ay ito ba'y magpapalaki lamang sa problema at tungkuling hindi nila nagagampanan? O ito ba'y magre-resulta sa mas maayos na serbisyo? Ang challenge po natin sa PhilHealth, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's continue expanding the case rates. Now, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong kongresistang gusto yon. Wala akong senador na gusto yon. Sinasabi lang ho natin, ayusin natin. Habang ganito lang ho. Bigyan ko kayo ng example, Konsulta Package. Napakagandang programa. Bawat Pilipino may 1,000 na free o 500. Nagsimula sa 500, naging 1,000 na pang free check-up every year. Diba? Pero ilan lang ang na-disburse last year? Diba? Kasi you have to also understand, PhilHealth is not the one delivering the service. PhilHealth is simply the insurance, is the financing arm. Depende po yan din sa kapasidad ng gobyerno, lalo-lalo na ng DOH at ng mga hospital, pati pribadong hospital, na mapaabot ang serbisyo. Yun po ang kailangan nating isang guni at yun po ang kailangan nating pag-aralan. In addition sa sinabi ni ni Kong Jude, hindi naman parate na ang sagot sa problema ng isang ahensya ng ating gobyerno lagyan ito ng pera, sa kaso ng PhilHealth, marami itong pera, marami itong pondo. Ang nagiging problema, yung kanyang utilization rate o kanyang paggastos, hindi nila nagagastos ng maayos, yung kanilang pondo. Actually, ang PhilHealth may 21 billion o 20 billion noong 2023, na unutilized SARO pa siya. 2024, another 20 billion na unutilized SARO din. So ibig sabihin, may pondo ang PhilHealth na hindi nagagamit. So sa kaso ng PhilHealth, hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo, para masagot ang problema nila sa kanilang mga programa. Ang kailangan dito is ayusin ng presidente at ng management. Yung lalong-lalo na yung kanilang pag-aalaga sa mga miyembro ng PhilHealth.
At yun nga, nakakalungkot isipin na yung mga contributions, no, ng ating mga miyembro is naiipon lang sa PhilHealth. Dapat ito ay binibigay nila, no, sa mga karagdagang serbisyo na dapat nilang gawin at para at least maging makatulong sila sa buhay ng ating mamamayan. Sino ba naman na naglilingkod sa ating pamahalaan na ayaw mapaganda, no, at maging comprehensive yung mga benepisyong ibinibigay ng PhilHealth? Siyempre kami rin gusto rin namin 'yon, Pero katulad nga ng sinabi ni Kong Jude kanina, hindi naman habang buhay hindi natin popondohan ng PhilHealth, no? Kailangan lang nilang ayusin yung kanilang mga programa at siguraduhin na nagagamit nila ng wasto yung pondo na ibinibigay ng mga miyembro at ng ating pamahalaan. Hindi sagot lagi, no? Hindi sagot lagi sa problema ng mga ahensya ng gobyerno yung karagdagang pondo. Katulad ng PhilHealth nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang PhilHealth nabibilaukan na sa dami ng pondo. Hindi nito nagagamit, no, ng maayos yung pondo na kanilang na meron sila. So nananawagan kami, no, na ako personally nananawagan ako sa ating pamunuan ng PhilHealth na ayusin, yung kanilang utilization at ibalik, no, yung serbisyo sa ating mamamayan. Dahil kung hindi, no, baka mapilitan tayo na manawagan, no, sa PhilHealth, sa mga opisyalis ng PhilHealth, kung hindi nila kayang gawin ang trabaho nila, umalis sila dyan at hayaan ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang problema ng PhilHealth at yung merong talagang tao na merong malasakit, lalong-lalo na sa ating mamamayan. Siguro dagdag ko lang para mabalanse din yung pagtingin natin, dapat ang tinatanong din natin, saan napunta yung tinanggal natin na subsidiya? At napunta po ito una sa pagtatapos po ng Philippine Cancer Center. Mapupunta po ito sa patuloy na pagkumpleto ng improvements at expansion natin ng National Kidney at Lung Center of the Philippines. Mapupunta po ito sa pagpapalakas ng ating mga specialty centers sa ating mga regional hospitals. Ito po'y makakatulong in the long term para pa mas malakas. Kasi alam naman natin ang PhilHealth, i-hospital-based expense. Sa ngayon, although gusto ho natin, ako personally, kasama po ang Tingog Party List din, gusto namin mas palakas pa. Kahit yung home care, dapat kasama na rin ng PhilHealth. Although, kung nahirapan niya tayong maningil sa hospital, paano pa kaya kung home care tayo mag-reimburse? But ideally, no, in the ideal world, that's what we want. And because that's what we need. And that should be the people's right. Dapat hindi na nga natin hinihingi yan kasi dapat nandyan na yan. But as it is, mas magiging malaking tulong sa universal healthcare kung habang hindi pa nila magamit ng maayos yung pondo at hindi naman sila makukulangan kasi meron naman silang pondo na magagamit para tugunan yung mga indirect members ng PhilHealth, inaayos na natin yung mga hospital, inaayos na natin yung mga specialty centers kung saan, pag natapos to, mas marami nating kababayan magagamit yung PhilHealth nila kasi available na ho ang service. Katulad ng sinabi ko kanina, financing partner lang ho ang PhilHealth. In the end, ang capacity to spend also depends on to a significant degree on the availability of the facilities that is required by the Filipino people.